Konting araw na lang. Malapit na ang kasal nila Papa at ni Ann. Hindi ko alam kung paano ako magpapakita doon ng maayos. Lumipas na ang ilang mga buwan, pero hindi ko pa din siya nakakalimutan. This past few days, weeks, and months, sobrang ginugol ko ang sarili ko sa trabaho. Nagpakalunod ako para makalimutan ng lahat pero hindi pala ganun kadali yun. Pare, ang dami mo atang iniisip. Kinakabahan ka ba sa araw ng kasal nila Tita Ann at ni Tito? Oo, Pao eh. Di ko nga alam paano magiging maayos yung pagbabalik ko. Yung tipong wala nang magiging bakas ng nakaraan namin. Ganito na lang, may suggestion ako. Bakit ayaw mo kayang maghanap ng girlfriend for hire? That day lang naman, or hanggang sa tuluyan kang makamove on. Hindi na biro yan pare, ilang buwan na ang lumipas. Saan naman ako maghahanap ng girlfriend for hire? May mga ganong babae pa talaga na kayang makipagsapalaran dahil sa pera? Napabuntong hininga na lang ako sa mga sinabi ni Paulo. Pinag-iisipan ko lahat ng mga gagawin ko pagdating ng araw ng kasal nila. Sige, susubukan ko maghanap. Baka sakaling makatulong yung suggestion mo. Ano ka ba pare? I got you. May kilala ako. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago? Pag yan nalaman nila eh. Baliw. Hindi naman to para sa akin eh. Para sa'yo to. Anyways, naging customer ako nito noon. Kung naaalala mo kung saan kayo unang nag-meet up ni Ann nung kasama pa natin sila Rio, doon din siya nagtatrabaho. Trixie ang pangalan nun. Trixie? Trixie ano? Sure ka ba dyan? Baka palpak yan ha? Anong tingin mo sa akin? Pumipili ng mga babaeng palpak? Trixie Hernandez, yan ang buong pangalan. Tsaka matik. Pasok sa standard mo yon. Hindi mapagkakamalang hindi totoo mong girlfriend. O eto, number niya. E-text mo na lang tapos sabihin mo, kaibigan mo ko. Mabilis niya akong makikilala. Nagpaalam na muna si Paulo upang umalis dahil magkikita pa daw sila ni Lay. I tried to contact Trixie number and yes, sumagot naman ito. Alam kong mali ang gagawin ko pero ito na siguro ang sagot para tuluyang makalimot ako. And besides, bayad naman lahat ng transaction na gagawin namin ni Trixie. Hindi lang ako ang makikinabang, siya din. Phone call. Hello? Yes? Hello? Who is this? Where did you get my number? Yes. Is this Miss Trixie Hernandez? Yes. And who are you? Bakit ka napatawag? Ano pong kailangan nila? Kaibigan ako ni Paulo. Binigay niya number mo sa akin eh. May aalok sana akong business sa'yo. Fix ang bayad. Oh, Paulo. I see. Okay, sige. Magmi-meet up ba ho tayo or ako na lang ang pupunta sa place mo? Nag-meet up kami ni Trixie sa isang coffee shop pasadong 8:00 ng umaga. Mas gusto kong makipag-usap ng umaga para maayos ang lahat. Kasi paggabi na, nandun na naman ang pagod. Baka wala ring mapuntahan ang pag-uusap namin kung ganun. Bumukas na ang pinto ng coffee shop at nakita kong pumasok ang isang babae. Balingkinita ng katawan, maputi, matangkad at higit sa lahat malakas ang apil. Agad naman itong lumapit sa akin at napagtanto ko na siya na nga si Trixie. Hi, are you Drake? Yes, and you are Trixie, right? Agad naman siyang tumangot na upo na sa kanyang upuan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na sa kanya ang kailangan ko. Mabilis kausap si Trixie at maayos. Nakakaintindi siya sa mga sitwasyon na sinasabi ko. Yun lang pala eh. Sure, sige payag ako. Salamat ah. Wala yun. Kaibigan ka naman ng customer ko before na si Paulo. So, kailan ang start? Actually, hindi ko nga alam paano tayo mag-uumpisa kasi ngayon ko lang talaga ito gagawin. Alam ko, hindi ka kagaya ni Paulo na hayok sa babae. Sige, ako nang bahala. Siguro let's start sa pagkakakilala. Siyempre, kailangan kong alamin ang mga gusto mo at kailangan mong alamin ang mga gusto ko. Hindi naman pwedeng haharap tayo dun sa pamilya mo na wala tayong alam sa isa't isa.
Ay, pagka ganon, talagang mahuhuli ka agad. Maliban sa mabilis siyang kausap at maayos, magaling din siyang mag-isip. Parang lagi siyang sanay magplano. Parang nagawa niya na to before. Inumpisahan na namin ni Trixie ang kilalanin ng isa't isa. Dumaan ang mga araw na lagi kaming magka-text. Madalas na din kaming lumalabas. Aminado akong masayang kasama si Trixie. Pero against ako sa trabaho niya. Bayarang babae si Trixie. Pero never kong question yon. Ayokong makialam kasi hindi ko naman alam yung pinagdadaanan niya. Hi Drake, nasan ka? Nasa bahay lang ako, bakit? Can I come? Kailangan ko lang ng kausap, may konting problema lang. Sure, magsabi ka na lang kapag nandyan ka na. Nagkamabutihan kami ni Trixie bilang magkaibigan. Sa tuwing may problema siya, lumalapit siya sa akin. Ganon din ako sa kanya. Pasado 9:00 na ng gabi nang inaantay ko si Trixie na makarating dito sa bahay. Sanay na talaga siyang bumiyahe ng gabi na sa tingin ko sobrang delikado dahil babae siya. Ilang minuto pa lang ay nakarating na si Trixie. Mukha siyang binagsakan ng langit at lupa sa kanyang itsura. Parang nalugi sa negosyo. Parang nanakawan. Pasok ka. Okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Bigla naman akong niyakap ni Trixie at narinig ko ang kanyang paghikbi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero naaawa ko sa kanya. Naramdaman kong hindi niya gusto ang sitwasyon na to pero napipilitan siya. Hindi ko nga lang alam kung bakit. Nang tumahan na si Trixie, agad ko siyang niyaya sa loob at pinainom ko muna ng tubig para mahimasmasan. Pasensya ka na, Drake. Kailangan ko lang talaga ng masasandalan ngayon. Sobrang bigat na kasi nang dinadala ko. Ano ka ba? Wala yun. Ano ba kasing nangyari? Bakit parang laki ng problema mo? Si Papa kasi. Tuluyan na kaming iniwan. Ayun, sumama sa ibang babae. Hindi na daw kaya ang buhay. Kaya, ayun, naghanap ng mas mayaman kaysa kay nanay. Akalain mo yun? Akala ko talaga dati, babae lang ang gumagawa nun, pero hindi pala. Kaya alam mo kung bakit naging ganito yung trabaho ko? Gusto kong itawid si mama sa ganitong buhay. Ako ang nagsasakripisyo para sa amin, tapos yung magaling kong ama, walang ginawa, kundi pambababae lang. Habang nagkukwenta sa akin si Trixie ay bigla ko naalala si mama. Mayaman naman si papa, pero bakit kaya siya nawala? Ano kayang dahilan niya? Kaya siguro magaan ang loob ko kay Trixie kasi parehas kami ng pinagdadaanan. Ay, tutulungan kita. Kayo, huwag ka na umiyak dyan. Kumain ka na ba? Magluluto ako para naman umaliwalas yung mukha mo. Salamat, Drake. Alam mo, ang swerte ng magiging girlfriend mo. Maalaga ka, tsaka mabilis ka rin makaintindi. Maswerte nga. Sana. Kaso, yun natipuan ko naman, kapamilya ko. Mali, magiging kapamilya ko pa lang. Yan nga lang, ang problema. Marami pa namang iba dyan. Makaka-move on ka din, tiwala lang. Tsaka, kung gusto mo talagang makamove on, kailangan mo ring tulungan yung sarili mo. Tama si Trixie. Hindi ako makaka-move forward kung hindi ko tutulungan ang sarili ko. Ilan na silang tumutulong sa akin pero ito pa din ako. Nakakulong sa maling pagmamahal, maling alaala, at maling babae.